Meron ka na bang sinumpa o ikaw mismo yung sinumpa ng tao? Sabi po dito sa may Deuteronomy chapter 27:13, "And this tribe shall stand on Mount Ebal to pronounce curses." Ito yung mga tribes na nagpo-pronounce ng curses. Si Reuben, Gad, Asher, Zebulun, Dan, and Naphtali. Ito po yung mga tribe na inatasan na umakyat doon sa may Mount Ebal para i-pronounce po or sabihin po sa mga Israelita yung curses ng Panginoon. Alam niyo po dito, kung mababasa niyo po itong chapter 27 sa Deuteronomy, sa kabanata pong ito, nakasulat po yung mga curses o yung mga sumpa para doon po sa mga taong hindi susunod sa Panginoon. Ito po yung mga taong lumalabag sa kagustuhan ng Panginoon. Ito po yung mga taong sinasamba yung mga Diyos-Diyosan. Ito rin po yung mga taong hindi ginagalang yung kanilang mga magulang. Ito rin po yung mga nanlilinlang. Ito rin po yung taong indulge sa immorality. Ito rin po yung mga taong tinatanggi yung kanilang mga salita. Alam niyo po, mas malinaw po yan pag binasa niyo po yung Deuteronomy chapter 27 beginning with verse 13. Ayan. Christ redeemed us from the curses of the law. Sinabi po yan sa may Galatians chapter 3 verse 13. Though sinabi man po ito, hindi po ibig sabihin na hindi na po natin gagawin or hindi na po tayo susunod doon sa mga paalaala ng Panginoon kahit na isulat pa po ito sa Old Testament. No? Malinaw po yan na ito po ay paalaala sa atin. Though ngayon po hindi na talaga tayo nakatali dyan sa mga sumpa na yan dahil nga po sa ating Panginoong Diyos na si Jesucristo, hindi pa rin po ito sapat na dahilan para hindi sumunod sa Panginoon. Tandaan po natin, ang bawat kasalanan ay may kabayaran.